Isa na namang affordable spider-based power meter at hindi lang basta power meter. May kasama na rin itong good quality cranks na hatid sa atin ng mga tropa natin sa Majin. Ito ang PES P515. Bakit maganda ito? Alamin natin. Kung matagal ka ng taga-subaybay ng channel, meron na tayong tinignan na Majin Power Meter. At ito ang PES P505 Base Power Meter. Ito yung unang version. Yung pinadala sa atin ni Majin ngayon ay PES P515 Power Meter. So ito yung latest na PES ng Majin, so magkaiba yan. Siyempre, tignan natin kung anong meron pag bumili ka. Ito yung box, nandyan sa harap yung itsura ng power meter at cranks natin. At sa likod ng box, may konting specs na nakasulat at mga random stuff. Packaging wise, ang ganda. Premium ang dating. So tanggalin na natin yung sleeve and buksan na natin yung mismong box. Bubungad agad sa'yo yung mga user's manual na hindi nyo naman binabasa. Guys, magbasa kayo. Hindi lang sa manual, pati sa ibang bagay para hindi tayo mukhang mangmang sa mga bagay-bagay. Anyway, maganda basahin nyo ito kasi nandyan yung proper torque setting pag ikakabit nyo na ang power meter na ito. So may box of accessories. Tignan natin ang nilalaman nito. Una, itong lock ring tool. Pangkabit yan ng lock ring para sa chain ring. Papakita ko naman kung paano ito gamitin mamaya. Ito naman yung charging cable. Long enough naman yan sa paggagamitan mo. Ingatan mo lang kasi proprietary yan. Pero alam ko, available naman yan sa Shopee if ever na misplace mo yung sayo. Lalabas naman yan sa lower left ng screen or link sa description. Yung maliit na bag, ang nilalaman nito ay mga stickers pangpalit if ever natanggal yung nakakabit sa power meter. Tapos itong mga rubber o-rings na makikita nyo naman mamaya kung para saan yan. Actually, natuwa ako sa addition na yan ng Majin. Anyway, may isa pang accessory bag na ang laman ay 4 na chainring bolt at yung newly improved crank bolt or preload cap. Okay, balik tayo sa box. So ito na yung spider-based power meter natin. Ang gaan nito ha. Ito yung isa sa mga improvement compare sa previous model. Mas magaan to ng bahagya. Balikan natin yan mamaya. Ito naman yung left side cranks. Ang gaan din ito. Though it looks like the previous model, pero ang gaan. Alam ko mas magaan to ng bahagya kaysa sa previous model. Based on spec sheet yan ha. Ito naman yung drive side or yung right crank arm. Ang ganda. Premium ang dating. Nakakabit na rin pala yung lock ring niya dito. Sa package, yan lahat ang makukuha mo. Sa price nito na halos kalahati lang ng mga leading brands, may crank arm ka na maganda. Meron ka pang spider-based power meter. Yung material na ginamit sa mga crank arms nitong PES P515 ay 7075 aircraft grade aluminum. Inadapt din nila yung triple hollow design, so yung mga grooves nito ay hollow. So ibig sabihin, butas ang loob niyan. Kaya sobrang gaan na may total weight of 625 grams. Kung titignan, isa lang ang pinch bolt nito. Pero never pa akong nabaklasan dun sa unang PES. So, kahit isa lang yan, tiwala naman ako dyan. Basta, matorque mo yan ng tama. Available ito sa iba't ibang crank lengths. 165, 167.5, 170, 172.5 at 175. Marami kang choice. Pinili ko syempre yung pinakamaiksi. 165. Panalo talaga pag marami kang choices kasi magkakaiba naman ang mga height at haba ng legs natin. So makakapamili ka ng angkop para sa'yo. Ang spindle nitong PES P515 ay 24mm in diameter na steel. Pag sinabing 24mm diameter na spindle, meaning Shimano standard yan. So yung mga Shimano outboard bottom bracket tulad ng BB52, MT501, SMBR60, gagana yan dito. Kaso, need mo lang talagang bumili ng bottom bracket kasi hindi naman yan included sa package ng Majin. So, you have to keep that in mind. Okay, pag-usapan naman natin yung spider power meter. Dito nangyayari ang magic. Kaya tinatawag na spider-based power meter ito kasi basically yung mga sensor or strain gauges na nagme-measure ng power output mo ay nandito sa pinaka-spider mount. Marami kasing klase ng power meter. May pedal-based, crank-based, hub power meter to name a few. Marami pa. I-google nyo na lang. Pero yan yung mga most commonly used. Spider-based ang isa sa pinaka-best. Anyway, yung pinaka-spider niya, iba na yung design kumpara sa unang PES.
Kung titignan, 4 volts na 110 BCD asymmetric ang mounting ng chainring ng P515. So yung mga Ultegra, Dura-Ace, Absolute Black, basta 110 BCD na 4 volts asymmetric, pasok yan. Pero kung nagpaplano kang bumili at para hindi mo na problemahin ng chainring, bilhin mo na yung may kasamang chainring kasi available din naman yan sa Majin, sa website nila, official Shopee, tsaka sa mga official dealers dito sa Pinas like Supreme Bikes and SPN Cycles. Sa kaso ko, dahil 1x ang gamit ko, kinabit ko yung 42 ko na Decas chainring. More on that later. Ang advantage nitong P515 ay plus minus 1% ang power accuracy nito unlike nung previous model na plus minus 1.5%. Yung plus minus 1% na yan ng P515, comparable na yan sa mga high-end at sobrang mahal na brands na power meter. Pag-usapan natin yung 4 core data na kayang ibigay ng PES P515. Una syempre, yung power. Given power meter siya, yan ang primary data na kaya niyang ibigay. May power range yan na from 0 to 2,500 watts. Ako, hindi ko kayang abutin niyang 2,500 na power. Pero kung kaya mo, hanggang dyan ang range ng P515. Pangalawang core data ay yung cadence. Hindi mo na kailangan ng hiwalay na cadence sensor kasi built-in na din sa P515 ang cadence sensor. Makikita mo dyan yung revolution per minute mo. Ang cadence range nito ay 20 to 240 revolution per minute. Pangatlong core data, left and right balance. Makikita mo dyan yung lakas ng individual mong legs. So pwede mong makita yung mas malakas at yung mas mahina mong legs. So yung mas mahina mong legs, mas i-workout mo yon para mas mapantay mo yung pedaling mo. Ika nga nila, mas bilog ang pagpedal. Pang-apat, yung pedaling smoothness. So ipapakita niya yung percentage kung gaano kapantay yung power distribution mo sa buong ikot ng pedal stroke. Kung 100% yan, meaning constant yung smoothness or power delivery mo every stroke. Itong P515 may Bluetooth at ANT Plus connectivity. So, sa kahit anong head unit or cyclocomputer, makokonek mo ito basta sinusuport ng cyclo yung mga ganyang protocols. Though, may mga reports sa ibang YouTuber na nagka-prob siya sa Bluetooth gamit ang ibang brands na cyclocomputer. Sinubukan ko sa Majin C606 at 506 ko, wala naman akong naging problema. Though, nireport naman ng YouTuber na yun sa Majin yung problema at gagawan din naman ng solusyon ng Majin sa mga susunod na firmware updates. Pero majority naman ng mga head units or cyclocomputer ANT Plus naman na ang primary connectivity. So I suggest na yun na lang ang gamitin mo kasi no problem dyan. So dahil nga may Bluetooth and ANT Plus itong P515. So yung mga Majin, Garmin, Brighton, Wahoo, IGP Sport, Maylan, makokonek mo yan. At hindi lang yan ang makokonek mo, pati mga training apps such as Strava, OneLapFit, Training Peaks at iba pa. Makokonek mo yan para ma-record mo yung data na kailangan mo for that workout. 330 hours ang battery life nito. Matagal-tagal yan. Actually, yung previous model na P505, 200 hours lang. Pero sobrang dalang kung i-charge yun. Paano pa itong P515 na 330 hours? So kung gusto mong makita yung battery life nito, i-connect mo lang sa app niya yung power meter. Ganito mo naman i-charge yan. Dahil magnet ang pinaka-charging cable niya, ididikit mo lang yan sa port na ito at magcha-charge na yan. Hindi mo mababaliktad yan kasi yung polarity ng magnet magkaiba. So pag baliktad mong nilagay, ire-reject lang yan ng port. Tapos, pag nagcha-charge na, makikita mo naman na nagbiblink yung ilaw. So yung mga ganitong devices, dapat kinakalibrate yan. Gawa ng measuring tool ito. Pero itong P515, sobrang dali niyang i-calibrate. Supported niya yung tatlong methods, auto calibration, back pedal calibration, and manual calibration. At dahil nga bike component ito, syempre, prone tayo sa ulan, alikabok, putik, at kung ano-ano pa. Pero okay lang yan, kasi IPX7 naman ito, so waterproof yan sa 1 meter deep water up to 30 minutes. So yung mga baha-baha, easy-easy yan. So ikabit na natin. Unahin natin ang pagkabit ng spider power meter sa mismong crank arms. Tanggalin natin yung lock ring. Hindi naman mahigpit yan so no need nang gamitin pa yung tool kahit kamay mo lang muna. Kung titignan, makikita mo na may mga splines yan kung saan sasampa yung pinaka spider power meter natin.
Hindi ka na magkakamali ng kabit dyan kasi sa isang posisyon mo lang mailalagay yan. Pag nagkamali ka ng lagay dyan, ibig sabihin nun, pinilit mo. Huwag ganun! Masakit yun! So pag nalagay mo na yan, ilalagay mo yung lock ring na provided. Kahit kamay mo na lang muna ang gamitin mo para hindi makross-thread. Pag finger tight na, tsaka mo na gamitin yung tool. At syempre, para mahigpitan mo, kailangan mong gumamit ng BB tool na pang Shimano, na part ng isang malaking toolkit. Anyway, ang ganda nitong toolkit na to. Link ko yung buong toolkit sa description or lalabas na lang yan sa lower left ng screen nyo. Click nyo na lang if ever gusto nyo mag-purchase. Anyway, if may torque wrench ka na para sa ganitong lock ring, 35 to 40 Nm na torque ang need mo. Pero wala tayong torque wrench na para dyan, so by feel na lang muna tayo. After that, magkakabit na tayo ng chainring. In my case, dahil 1x nga tayo, isang chainring lang. 42T na chainring ang ikakabit ko at sa outer side ang lagay, hindi sa inner. Pero pag 2x ka, yung big ring sa outer tapos yung small ring sa inner naman. Anyway, di ba may provided na chainring bolts? You have to keep in mind na medyo mahaba yung chainring bolts na ito gawa ng pang 2x nga kasi. Pag ginamit mo ito sa 1x at manipis ang chainring mo tulad nung akin, hindi hihigpit yung bolt, maluwag. So ginamit ko muna yung chainring bolts nung previous model kasi mas maiksi ito kumpara sa bago. Do pwede ka namang gumamit ng ibang chainring bolt na pang 1x kung meron ka. Anyway, kung 2x ka naman, wala kang magiging problema. Dun ka sa provided chainring bolts. So okay, kabit na natin. Remind ko lang, ang bolt pattern ng chainring na pwede dito ay 110 BCD. At torque setting ay 10 to 12 Nm ayon sa manual. Nagbabasa kasi ako ng manual. So i-torque na natin. Pwede mo na ilagay sa bottom bracket yung cranks. Sa kabilang side naman, ilagay natin ang left crank arm. Tapos, ilagay mo yung crank bolt or preload cap. Yung mga rubber O-rings, dito yan nakakabit sa lock bolt ng preload cap. So, kabit na natin sa cranks yung bolt. Tamang higpit lang muna, yung nakakaikot pa ng maayos yung cranks. Mga 1 to 1.5 Nm kung gagamitan mo ng torque wrench. Though by feel, kaya naman yan. 10mm Allen key ang ginamit ko dito. Tsaka natin higpitan yung pinch bolt at i-torque natin sa 12 to 14 Nm gamit ang 5mm Allen key. Pag nahigpitan mo na yan, pwede na nating i-torque ng tama yung crank bolt or preload cap. Ang gusto ko dito sa bagong preload cap, may extra lock pa ito sa loob para hindi malaglag. Naging prob ko kasi yan sa previous model kaya inaddress na nila yung problema na yon dito sa bago. Yan ang maganda sa Majin, nakikinig sila sa mga problema at inaayos nila to sa mga susunod na iteration ng kanilang produkto. So i-torque muna natin yung outer bolt ng preload cap into 13 to 15 Nm gamit yung 10mm hex key, and then after nyan, yung inner bolt naman ang i-torque natin gamit ang 6mm hex key. 10 to 12 Nm naman ang torque setting nito. So pag nahigpitan mo na yan, ikabit mo na yung pedal of your choice and you're good to go. So ang advantage ng Spider-based power meter, yung strain gauges niya nasa mismong axis ng drivetrain mo. So hindi yan maapektuhan ng lakas ng magkabila mong sides. Hindi rin maapektuhan ng stiffness ng cranks yung data mo kasi nasa mismong chainring yung sensor at strain gauges. Kumpara sa ibang power meter na magkahiwalay ang mga sensor, mas okay ang Spider-based power meter kasi isa lang ang sinacharge mo. Hindi hiwalay na device, so less isipin. If you're looking for a power meter na hindi masyadong makabutas bulsa, ito na ang power meter na para sa'yo. Pero hindi to para sa lahat. Kung tamang padyak ka lang, long ride, hindi mo kailangan to. Pero kung kumakarera ka at gusto mo talagang mag-improve sa pagbibisikleta, isa itong magandang tool na makakatulong sa'yo para lumakas. Power meter ang tool na madalas ginagamit ng mga professionals to improve. Kung matagal ka na nag-iipon at tinitignan mo yung PES P505 noon pa, dito ka na sa mas bago at mas improved na version na PES, ang PES P515. Sabi ko nga sa umpisa ng video, hindi lang magandang power meter ang makukuha mo, kundi magandang cranks. Actually, the cranks alone, kahit hindi ka gagamit ng power meter, sulit na eh. So ililink ko na lang sa description yung product para makita mo yung exact price kasi paiba-iba yan, depende kung kailan mo napanood ang video na ito. Or lalabas lang sa lower left ng screen at affiliate link yan na pag bumili ka, wala namang dadagdag sa babayaran mo. Pero makakatulong ka sa channel natin para makagawa pa tayo ng mas maraming video tulad nito.
Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bite lumabang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!